It's a background of the hotel. There's a mosque. Ito yung sa Nathan Road, yung mosque sa Nathan Road. Accommodated siya. Malapit lang proximity. Ang gusto ko dito, dahil commuter ako, alam mo yung meron itong bus number 1. Kabisado ko na yung ruta niya. So if ever I decide to take bus or mamasyal sa Hong Kong using bus, kailangan ko lang ng bus number 1. Dadaan niya na Nathan Road, Mongkok, Prince Edward, hanggang doon sa Kowloon. Tapos pabalik naman, yun din yung route na. Pero ito hanggang Star Ferry. So, mag-check out na ako ngayon at kailangan kakain ako sa N1 Coffee. It's near here, but but I need to be finished eating by 10 o'clock. Kasi 10:30 dapat nandun na ako sa venue na kailangan kong puntahan yung event. So dito naman, automatic yung check out na. That's it, check out na. Wala naman kailangan ibang gawin. So check out na ako. Something pare-pareho lang sa mga city, sa mga city hotel or something ganun tinala. Ngayon ko. So yung hotel na to ay Lietol Inn Hela Hotel. Yung name niya. Self-service actually yung hotel na to. So ikaw mag-check-in sarili mo, ikaw mag-check out. Okay naman yung lobby facility. Ang problema ko lang, sira yung aircon. Walang sabon na maayos. Kailangan ko pang bumili ng sabon. Yan okay naman. It's a cheap hotel naman, affordable. I booked it for less than 1,000 pesos. Sa Agoda. I think sa Agoda ko siya na-book. Alright, thank you hotel. See you next time. Medyo mainit na yung araw. Yeah. Good morning, Hong Kong. So, I'm going to N1 Cafe. Mag-open siya na 9 o'clock. 8:30 a.m. pa lang. Tapos dito kailangan sundin mo talaga yung mga kahit yung pedestrian signs because lang sasagasaan kayo pagka hindi nyo sunod. Ganyan, look left. So pag may ganun look left muna kayo if you're going to cross the road. Tapos along here sa Modi Street, marami kayong may money changer. Sa mga kailangan na money changer. But right now kasi mas practical na mag-withdraw using your Visa. Ako, I use my GCash to withdraw cash dito sa Hong Kong. Yung N1 Coffee, na-discover namin siya nung first time ko sa Hong Kong. Naghanap kami ng wife ko na magandang breakfast place and yun, isa yung N1 sa nag-pop up near doon sa Holiday Inn Express. Meron pa kaming gustong i-explore na iba pero hindi ko na nakita dahil I think mamadali kami sa oras nun. So, N1 Coffee. And then if we discovered, we found out na it's really good. Isa na yun sa mga favorite kong kainan. Actually, isa sa mga gusto ko mangyari sa Pilipinas, magkaroon ng something like N1 Coffee. Alam ko meron na but it's not really... Iba yung hindi ko pa natatry sa Pilipinas, pero yung lasa ng N1, sobrang okay Sin talagang may value for money when you eat there. Exciting, pero sana magkaroon ng ganyan sa Pinas. I'll check mamaya yung mga I'll post yung menu nila. Pero I usually order the full breakfast na salmon or yung avocado. Kung anong available later. Siguro naman available kasi one of the first customers, then may family here. Also, naka-queue, nakapila pag open. Thank you. Sorry, excuse me. Thank you. It's okay if I take videos? No problem. All right. You can take it. Thank you. Coffee's here. It's my coffee. Yeah, gusto ko yung latte nila. Pero favorite ko pa rin yung sa Singapore.
Yung apartment coffee. Talagang deserve niya yung number 1. And ito naman, here sa Hong Kong, N1 Coffee is my favorite latte. Alright, perfect. Food is here. Here's my food. Yung coffee. Diba? How healthy can you get? Pero ako, super okay talaga yung menu here sa N1 Coffee dito sa Chimchatsui. So I always order the usual na sa smoked salmon. Super tasty. So I ordered the bagel. Yung bagel. Mainit pa siya. This is super healthy and eat the veggies first. So ang total bill ko dito, I think is 135 Hong Kong dollars. Yung sama na dang dito. Super delicious. Whenever pupunta ako ng Hong Kong, we'll make sure kami ng wife ko kakain dito. Kasi sarap eh. Okay yung lasa. Healthy na. Delicious ba? Winner. That was a wonderful breakfast sa N1 Cafe. Whew. It's almost 10 o'clock. Saan tayo ng train? Yung mga subway and train stations nila, malalayo yung interchange nila. Pero maganda kasi air condition. So comfortable ka kung ikaw ay nag-work. Hindi ka papasok na mandirigma. Papasok kang fresh. Tapos well lit. Maliwanag yung kanilang mga stations. Diba? Ilaw. May system. Tapos yung ceremonies na in-attendan ko. I'm thinking of going to the airport early. Para at least secure na ako. Andun na hindi ako malilate and all. Kahit delayed yung flights namin. At least, andun na ako. Sige, pero konting lakwatso muna. Sa labit din yung wiring nila. Yung mga spaghetti wires din sila. Naglalakad lang ako dito sa alley sa gitna ng Holiday Inn and ng Chungking Mansion. Lakad lang ako here, shortcut going to Ichiran kasi straight ahead yung Ichiran. So andito na rin lang ako. Okay, di mag-ramen na rin. Ayan, Ichiran ramen tayo dito sa Hong Kong. This is my second time to experience this kind of setup sa Ichiran. Buti walang pila. Kahit rush hour, tanghaling tapat, walang pila. Irashimasu. Irashimasu. Hello. Pasenshimasu ka. So parang inuna nila yung mga sides muna. And then mamaya dadalhin na yung ramen. Nung araw mahilig ako sa ramen eh. Remember nung nauso yung Ippudo, nauso yung Mendokoro. Yan, dati gusto ko ng Ippudo. However, parang after ng pandemic, nag-iba yung lasa niya. But yung Mendokoro stayed the same. For me, nag-improve pa nga yung Mendokoro. And sa Pilipinas, wala naman tayong Ichiran ramen. In Hong Kong is the nearest one that I can eat ramen. Omakase to kamasta. Arigatou. Bokidos. Thank you. Thank you. Okay, ramen is here. So, ang gusto ko sa ramen nila, tama. Iba yung flavor ng Ichiran. Sakto lang yung halat. Sakto yung fats. Ganon. Ganda yung pagka-firm ng noodles. May lasa yung noodles actually.
no, yung broth nila. Siyempre hindi nyo nakikita, but yung broth nila, hindi siya ganun ka-oily. Hirag na lang. Yung pag-poach na egg, masarap. Akala ka mura, mahal pa ng bill. Nagpadala ng bill yung Gcash. So, mahal pala. Kaya guys, if you want to, help me support this content creation of mine, para mas marami tayong makainan, please do share, like, and subscribe to my video para afford natin to. Siguro nasa 500 followers na, more or less, tayo. Ang goal natin, 1 million this year. Yan, kaya with your help, help me achieve that dream. Okay? Subscribe na kayo. We have pets, no? Pepeg Pizza. Octopus pwede rin. So, I will cross Tingitan Road. Tapos dire-diretso sa kabila, sa Kowloon Drive. And then ako magbabus going to the airport. Bus 8:25. So 1 hour daw. From here, going to the airport. Sakto lang. I'll be there by 2:30 p.m. Naka-online check-in na naman ako. May e-travel na ako. Ayun. Excited to see my wife and our 2 cats. There's our plane. So to end this video, this short trip lang sa Hong Kong, siguro joy and happiness and trust yung pinaka na-experience ko here. Joy kasi na-experience ko yung family member ko happy. Nakita ko yung mga milestones. I see how sila friends niya, kung paano siya inalagaan ng friends niya. So I'm happy for syempre for my sister, and looking forward siguro sa future. Syempre this is just the first step sa kanila, but welcoming my new brother. Yun. And welcome to the family. And welcome ka naman ever since. And yun nga, this is just to make it official lang. Hindi ko alam kung dapat mong sabihin nila, pero wala namang masama. Sorry, Diane. And also, I also experienced trust and flow. Yung day 1 trip, hindi ko na-experience or hindi nasunod yung nasa plan, yung nasa itinerary. Because upon learning yung schedule ng mga puntahan doon sa Lantau Islands, ay 10 o'clock pa. Masyadong maraming oras na masasayang kung tinuloy ko yung plan na yun. Pero worth it siguro kung mas mahaba yung trip kasama asawa ko. Yung ginawa ko, nag-trust lang talaga ako na kung saan ako dalhin ng paa ko. As long as enjoyin ko siya at saka explore yung hindi ko pa napupuntahan ibang parts sa Hong Kong. And na-surprise ako sa mga discoveries ko. Meron palang Kowloon Walled City. May ganong story, may ganong kwento, and natutunan ko siya because I double check lang kung kamukha ba ng Intramuros yung Kowloon Walled City or not. Pero it's a different story. It's a different basta iba siya. Parang nagutom ako to earn more, to strive more, kasi hindi naman madali yung life lately. Madaming challenges. Pero parang parang sa akin na it helped me to become more hungry, to achieve something gano'n. Kasi parang wala akong killer instinct Kaya ako nasabi yun. Parang nagutom ako mag-travel at gumawa ng content lalo. Pero hindi ko magagawa yun kung hindi ako kumikita na malaki. Kasi hindi naman na-monetize pa tong vlog ko. I need to monetize this vlog. I need to earn more. Hindi, when I say more, extra, para may savings kami mag-asawa. Tapos yung extra, yun yung pan-travel. And hopefully sana, with the help of this vlog, magawa namin yun. Ngayon, konting tiis lang. But eventually, I believe na all my travel journeys or experiences, masishare ko sa inyo para meron namang
saysay ang panonood din ng vlog ko. Ayun, thank you very much for watching also at enjoy nyo lang. Please send comments kung meron kayong gustong sabihin. If meron kayong gusto nyong collab, just let me know. Kung gusto nyong murahin ako or what, bahala kayo. But just continue watching, supporting my vlog and my videos. Asking for support to subscribe to my channel as well. And like the video. And I'm happy na continue lang 500 na yung followers ko. Dito sa vlog, sa Tito D Vlog. Ang goal natin maka 1 million sana within this year. At saka mas gumanda pa yung mga content na gagawin ko. Kasi every time merong mag-feedback, mag-comment, or napansin kong kulang sa vlog ko, ina-update ko yun. Ginagawan ko ng solusyon para ma-improve yung quality ng video. Balang araw, yung mga gadgets naman, yung mga gamit ko, i-improve ko din yan kasi I really want to gusto ko ng medyo full frame yung pang-vlog ko para mas maganda yung quality ng video, mas maganda yung quality ng audio, the works. And syempre update ko din yung pang-edit ko. So with your help, kaya natin gawin to, kaya subscribe na guys. And with that note, I need to prepare na. We'll leave na. And thank you for watching. God bless you all and peace out. See you on the next vlog.